Alright. Good morning, guys. So, kailangan natin magkaroon ng air ventilation dito sa shop natin kasi talagang mainit, no? So, nag-purchase tayo online ng air ventilation. Ngayon, hindi natin expect na hindi pa pala siya fully assembled, no? So, ikaw yung mag-assemble dito sa air ventilation natin. So, kailangan natin siyang buuin. Okay? So, tingnan natin kung ano yung nilalaman ng in-order natin online na air ventilation at ano bang may tutulong ito sa atin, no? Okay, so unang makikita natin yung kanyang mga bracket at saka yung kanyang center rod. Ito yung magiging base natin or yung gitna natin na magpapaikot doon sa ating air ventilation. Ito yung center rod. So, ito yung mga bracket niya. Yan. So, mamaya papakita ko paano dito. Bali, dalawang klase yung bracket. Yung isa makitid, yung isa malapad. Okay? Tapos yung mga riveter natin. Sa riveter, kasama na dito yung mga bearing. Okay? Mga bearing nandyan. Tsaka yung kanyang tornilyo. Napaka-importante nito. Sa riveter naman, dalawang klase. Merong mataba at saka merong payat. 1/8 at saka 1/4. 1/4 yung kanyang riveter natin. Blind rivet. Okay? Tapos, bracket para doon sa plate. Then, ito yung magiging harang ng ating nasaan na yun? Parang may pwede. Wala pa yata. Ito yung pinakaibabaw. Then ito yung mga dahon. Ayan. Ito yung mga dahon niya. Tapos ito yung pagkakapitan ng dahon. Tapos ang isang to ay dito naman naka-fix yung isang bracket natin para ito yung kakapit doon sa yero. So, tapos ito yung sabi ko kanina na parang cover nitong plate natin para hindi gumalaw yung bracket. Tapos ito ay cover nitong pinaka ibabaw natin at parang tumblero. Okay. Tapos wala na. Tarpon na. Okay. So, umpisa natin yung pag-assemble ng air ventilation. Okay? So, ang kailangan lang natin na gamit dito ay blind riveter. Ito lang ang kailangan natin dito. Okay? So, wala na tayong ibang tools na kailangan, kundi ito lang ang mag-assemble. Ngayon, so bakit may balde? Makakatulong po sa atin para mabuo. Magkasambuhin itong natin, air ventilation natin. Kasi dito natin siya ipapatong habang inuumpisa natin siyang buuin. Okay? Sanayin natin itong pinaka-top niya, yung ibabaw niya. Okay. Yan. So makikita nyo,
Meron yan tatlong butas. Lapit natin yung ano. Lapit natin yung camera. Okay, so yan. So, sana makita nyo na. Yan yung butas, tatlo. Yan. Tapos, ito may mga butas na rin. Dito yung malalaki na blind rivet natin. Yan malalaki. Ito, 1/8 lang to. Papatok. Then, baliktarin muna natin para makita ninyo. Tapos, ito yung magiging cover niya nung pinaka-bearing natin. Paano natin yung bearing? Okay. Kung mapapansin niyo dalawa yung bearing na kasama niya. So, yung gagamitin natin pang ibabaw ay yung maliit. Itong malaki, pang ilalim ito. No, pang ilalim. Okay. So, ganito lang siya, yung pag-assemble niya. May groove naman yon, ilalapat nyo lang. Yan. Tapos, pag nailapat nyo, pagtatapatin nyo lang yung butas, then, gagamit na tayo ng blind rivet. Okay? Yeah. Alright. So, paggamit ng blind rivet, doon sa hindi pa masyadong kabisado, siyempre yung mga nagdi-DIY, hindi naman kabisado yung mga tools. Ang laging nasa ibabaw ay yung pinaka may ulo, no? So, balik dito yung magiging lock niya sa likod. Nasa likod yung lock niya. Okay? Para malinis tingnan yung ibabaw. Doon lang naman yan sa mga magdi-DIY na hindi pa masyadong alam yung paggamit ng tools natin. Pero doon sa mga nakakaalam, share nyo na lang para malaman ng hindi pa nalalaman. Okay? So, ang purpose lang naman natin dito ay makatulong sa mga nagdi-DIY. Kasi nga, sa init ng panahon, ang hirap kumilos sa shop, lalo kung mainit. May nabibili naman ito na buo na or assemble na. Nasa, ang halaga niya ay nasa 4,500 ang 60 cm or 2 feet. Ngayon, sa online, yung ganong kalaki ay nasa 1.8 ko lang yata nabili or mga 1.6, mga ganun lang ang presyo. Nga lang, ikaw mag-a-assemble. Pero hindi naman mahirap assemblein. So, ayan ito na, gumagalaw na yung pinakatap natin. Tapos, ang susunod natin dito, yung center rod. Okay? Yung center rod naman yung kakabit natin. Kung mapapansin nyo, yung center rod natin may butas. May butas. Kita ba? Ayan, may butas. Tapos, yung ginabit natin bearing, meron din yan, butas. Ayan, butas. Sana kita yung butas. Ngayon, pagtatapatin lang natin yon. Yan. Tapos, may kasama na rin siyang pinaka-lock. Papasok natin sa butas. Yan. Tapos, tupin mo lang. Good. So, hindi na malalaglag yung center rod natin. So, ganito na yung function. Diba? Dali lang. Alright. So, ganito na yung itsura niya. Hayaan muna natin yung iba. Ikabit na natin yung pinakadahon. So, pagkabit ng dahon, kaya tabi balde, actually, mas maganda kung bangko. Pero wala tayong makitang bangko. So, balde ginamit natin. Pwede na naman. Kasi, ikakabit na natin yung mga dahon paunti-unti. Yan. Sa pagkabit ng dahon, kung mapapansin nyo, hindi pantay yung tabas niya. O hindi pantay. Kasi nga, kailangan naka-slant siya dito sa ibabaw natin. Kaya kung mapapansin nyo, yung pagsalansay niya, isang butas, pangalawang butas, tapos isang butas, pangalawang butas. Ganito dapat ang magiging itsura niya. Okay? Ganyan dapat yan. Yung isa nasa ilalim, tapos yung susunod, patong sa ibabaw. Okay, nasusundan nyo ba? Ganyan dapat yan. Tapos pagdating dito, nasa ilalim siya nung pinaka-sombrero natin.
Okay? So, tara, subukan natin. Kuhanin ko lang yung malaking ano, wala dito. Kinuha lang natin to. Yung malaking butas. Yan. Palitan natin to. Okay. Tapos, yung matataba na blind rivet yung gagamitin natin. Yan. Ulit, alipin natin. Itong isa, nasa ilalim nito. Okay? Ganyan. Naka-overlap. Tapos, yung pangalawang butas, sa unang butas, ganyan siya. Nasusundan nyo ba? Ganyan, ganyan dapat. Tapos, nasa ilalim siya ng pinaka-sombrero natin. So, siguraduhin nyo lang na lapat yung mga dahon natin dito sa pinaka-top natin, no? Yung parang sombrero natin. Bago nyo siya ipit ng rivet, no? Kasi para maganda yung lapat nilang dalawa. At ganun ulit. Ganun lang ulit yung proseso. Yung bago papasok natin, iibabaw natin. Tapos, pang ilalim naman sa sombrero. Yan. So medyo matigas lang siya kasi nga mataba. Pero gamitan mo na lang ng technique. Okay, so ganito forma niya. Ayan, so i-pass forward na lang natin. Later, a few moments later. So ito, malapit nang matapos. 3 dahon na lang. Ikakabit natin. So tsaga-tsaga lang sa pagbuo ng air ventilation natin. Pero kung ayaw mo naman mag-edit ng ganito or mag-assemble, bumili ka na lang ng assembled mo. Kalahati na lang ang presyo. Eh kung kaya mo naman buuin, so dito na tayo. Malaki matipid din mo. Hindi na lang. Last. Alright. So, natapos na natin yung unang part. Yan, ganito yung tsura niya. Yan, so, para mabuo natin yan, assemblein lang natin yung bilog para dito. So, ito yun. Ito yung kailangan natin. Okay? So, ito. Mapapansin yung putol yan. Pagdudugtongin na lang natin yan. Ganyan. Ganyan yung tsura. So, para, huwag niyo muna kabit to para hindi kayo malito. Unahin natin
Ito ano, ito yung bracket na para sa kanya. Ito yung partner naman niya. So, makikita nyo yung groove or yung tupi. Pagdating dito sa kanyang panggitna niya, hindi naman kayo malilito doon kasi meron siyang pattern, no, para hindi ka malito. Hindi mo siya mapagpapaliktad ng kabit. Okay? So, ganito mo siya ba talagang maisasalpak ng maayos, no? Hindi ka malilito. Tapos, yung bearing natin, ang pagkakalagay niya, itong may usle dito sa likod. Okay? Yan. Yan. Ganyan yung forma niya. Nandito yung may usle sa may groove na to. Tapos ang ito, yung pinaka washer natin, ganyan. Ganyan naman siya ikakabit yan. Okay? Ganyan. Bago natin siya i-rivet, papasok natin siya sa loob. Pag nailagay mo siya ng ganyan, ipapatong mo to. Yan. Bali, ang trabaho nito, para hindi malaglag yung bearing. Okay? Para hindi malaglag yung bearing. Yan. Ganyan ang forma. Tapos, palitan lang natin ulit yung dulo ng rivet natin. Ang riveter natin. Kailangan siya maging 1 tuloy. Ito naman na yung maliliit na bala natin. Yan. Tapulo tayo. Kasi nalalaglag ko pag wala. Kaya kailangan siya may software. Hindi naman kayo malilito dahil yung mga butas niya accurate naman. No? Hindi kayo pahihirapan mag-assemble na ito. Yun yung kagandahan doon. Gawin nyo lang hanggang sa maikabit nyo yung limang bracket. Alright, so ayan. So bali 5 galamay siya, no? 5 yung bracket niya. Yan. Yan yung mag-hold dun sa dahon natin sa ilalim na part na. Ito yung mag-hold. So since na buo na natin, ilagay na natin siya dito sa kanya circle. Kaya yung sinabi ko kanina, huwag muna natin idugtong para hindi kayo malito. So, unti-unti natin siyang ilagay dito. Ay, mali pala. Sorry. Yun na pala natin ito yung kakabit. Sabay na pala natin ito. Kasi pag nirebit natin dito, kasama na ng dahon. Okay, so etong bearing natin na to, may kasama yan na screw. May butas yan dito sa gilid. Hanapin natin yung screw kung nasaan. Saan napasama. Natin kung nasaan. Naligaw pa yata. Ayun. Wala. So ito yung screw. Dito siya nakalagay. Ito. Dito siya nakalagay kasi i-hold niya to. Yan.
Itong center rod natin, meron yan ano, may butas pero hindi true, hindi tagusan. So diyan lang maglalak yung screw na nilagay natin. Okay, ilak natin. Nakakuha tayo ng screwdriver. Dalawa yung yung butas. Doon tayo sa pinaka sagad sa ibaba, malapit sa trim. Yes. Okay. So, bali ang trabaho na ito, para hindi mag up and down yung center bearing natin dito sa center rod niya. No? So, para magkaroon siya ng lock. No? Hindi siya gumalaw. Okay, so, kabitan natin sa isang to. Yan, ito. Ito na tayo. Dito naman sa pagkabit ng dahon, kita na ba? Pagpapatungin natin yung dalawa bago natin siya i-repeat. Gamit pa rin yung 1/8 na drill bit, yung repeater natin. Okay, so parang ganito. Kuha ka ng isa, at pangalawa, tapos palagay mo tong bala. Ito, kita ba? Ganyan. Tapos, hanap tayo ng butas. Ayan, mamaya natin lagay ito para makaporma muna tayo. Doon, nakaisa na tayo. Tapos, ganun ulit dito sa pangalawa. So, ganun ulit. Kukuha tayo ng partner niya. Tapos, pasok. Tapos, tama natin sa bracket. Yan. Yun. Tapos, move. Ganun lang hanggang matapos. Hanggang mapaikot natin yung huwag nyo lang kakalimutan yung pagkakasunod-sunod. Yun. Nakita nyo? Yan. So, fast forward ulit natin kasi para hindi tayo sumagal. So, ayan. Malapit na tayo matapos. So, ilang dahon na lang. So, ganito lang po kadali talaga yung pag-assemble niya. Kasi yung mga butas naman niya ay swak na swak doon sa butas naman ng dahon. Basta huwag ka lang magkakamali na maiwanan yung isang peraso niya. Pagkasamahin natin sila dito sa mga butas nila. Yan. Parang naglalaro ka lang ng Lego. Parang ganun lang. Walang kahirap-hirap. Kaya naman bumili tayo ng ready-made. Eh kung kaya naman natin mag-attend. Kalahati, matitipid natin. Malaking bagay na yun para sa mga nag-DIY. Kumbaga parang buy one take one na yung datingan. Di ba? Tayo.
Yun yung last part. Okay? Yun. So, ito na yung finished product natin. Yan. So, para maglaro siya ng ganito, assemble na natin yung lower part niya or yung pinakailalim niya. So, assemble natin. So, ito yun. Yung kailangan natin. 4 yan. Yan. 4. So, paano ba siya binubuo? So, tabi mo natin to. Tapos to. Tabi natin. Ayan to. Yan. Pag hindi mo naintindihan to, mahirapan kang buuin. So, kaya kailangan mo ito panoorin para hindi ka mahirapan. Ganito ang forma niyan. Ganyan. Huwag mo natin talaga. Para kita. Yan ang forma. Nakatayo ha. Nakatayo. Ganyan. Bali, 4 yan ha. Ganyan. Ganyan. Bagta talaga ito. Yan. Ganyan ang forma niya. Tapos ito ang kailangan naman niya. Ayan. Mapapansin nyo, ayan, may mga hati yan. Kasi dito yan papasok. Ganyan. Ganyan. Baba, taas, no? Sa ilalim. Siya yung maghahawak nitong bracket natin. Tapos papasok tong bolt and nut. Okay? So bago yun, ikabit mo na natin siya dito. I-tornilyo mo na natin siya dito. Yung mga bracket na to. Pagdating dito, hindi ka rin malilito kasi may mga butas nga. No? Hanapin mo lang yung butas. Hanapin mo lang yung butas sa mga hihirapan niya. 4 na ribbit lang to. Right. So, ayan na. Ang itsura niya. Ayan ang itsura niya. Ito. 4 na yan. Ngayon, sa pagkakabit natin dun sa pyesa, siguraduhin nyo na yung ilalim ay ganito ang itsura. Ganyan. Bali, ito nasa ibabaw na kapatid ko. Kasi itong part na to, yung dito, ito yung bracket. Ito naman yung tatama doon sa yero. Ganyan ang forma niyan. Doon siya sa yero sa play sheet natin. Doon siya ilalagay. Ngayon nyo, ikabit nyo na para hindi na kayo malito. Para hindi kayo magbalik. Magbaliktad. Kabit natin ito. Okay. So, yung center rod niya, lagyan na natin ng nut sa ilalim. Pasok natin yung nut. Kahit di naman masyadong sagad. Tapos yung parang washer niya, hindi ko alam tawag na ito. Basta yung may mga gayat. Isa sa ilalim. Tapos, napasok na natin itong pinaka-base niya. Yan. Ganyan ako. Tapos yung pang ibabaw niya. Ito, yung pang
kadena. Tingnan natin kung pumasok lahat ng bracket doon sa ano natin. Okay, tapos higpitan na natin siya ng yabe. Liyabe. Ano yung 19 foot pala nandun pa. Kailangan higpitan para may lagay natin yung pinakaano niya dito. Lock ng center rod. Pag wala nang kasama, putol na lang tayo ng alambre. Yung alambre na lang gamitin natin. Kung wala yung kasama, so alambre na lang lagay natin. Para hindi matanggal yung pamilya. Yun! So, try natin. Okay, so yan yung finished product natin ng air ventilation na nabili natin online, no? Sa mga physical store kasi mahal siya. So sayang yung matitipid natin. So madali naman siyang buuin kung gusto niyo talagang bumuo. Ito na, binidyoan natin para makita ninyo. Panoorin niyo lang hanggang dulo. Tiyak na makukuha ninyo kung paano siyang assemble. Okay? Maraming salamat. Muli, tayo ay nandito sa LYKK Metal Fabrication Services. Dito natin siya i-install yan sa bubong na yan. Tatanggalin natin yung bubong na yon. Pero butas na yan. Diyan natin siya ikakabit. Okay? Maraming salamat. At saka kung gusto nyo umorder, ilalagay ko yung link dyan sa comment section. Thank you.